Tinawag na matinding kabalintunaan ni Pablo Virgilio Cardinal David ang pagkaso sa mahihirap na nagsusugal. Gayong gobyerno anya ang pinakamalaking promotor ng online gambling. Nasabi po yan ng kardinal sa kanyang post tungkol sa lalaking nasawi matapos hanapin ang amang naaresto dahil sa pagkakakarakrus. Saksi, si Jonathan Andal. Pumukaw sa atensyon ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang sinapit ng pamilya ng 20 anyos na estudyanteng si Dion Angelo Ojelo na namatay sa leptospirosis. Lumusong siya sa gabaywang na baha para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. Pero naaresto pala ang ama dahil umano sa pagkakarakrus. Ayon sa kanyang pamilya, biktima ang ama ni Jello ng tinatawag daw na pansakto ng mga pulis. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Tapos tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Pansamantalang nakalaya ang ama ni Jello pero maharap pa rin siya sa kaso ng iligal na sugal. Ang Presidential Decree 1602 noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kabilang ang karakrus. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Sa kanyang post sa social media, ipinunto ni Cardinal David na mahihirap lang ang biktima ng batas na ito. Katulad din daw ng oplantokhang ng nakaraang administrasyon kung saan ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma-promote sa serbisyo. Sabi ni Cardinal David, ilang dekada na ang lumipas pero walang naaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Isaan niyang matinding kabalitunaan na habang kinakasuhan ang mga mahihirap na nagsusugal ng karakrus, wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor raw mismo ng sugal gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Hinihingan din namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang 2 lalaking akusado rin ng pagkakarakrus. Dapat lang daw ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dahil bukod daw sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinarurusahan pa rin ang mga nagkakarakrus, gayong pinapayagan naman ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema, target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leonen ang pattern sa ilang kaso ng mga pag-aresto dahil sa karakrus na ang kadalasang kasunod daw ay tila lehitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng iligal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ng datos ang PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa karakrus pero wala pa silang tugon. Nakaburol ngayon si Jello at ang gusto muna ng kanyang pamilya, magkaroon siya ng maayos na libing. Panawagan ni Cardinal David, ipagdasal ang pamilya ni Jello at maging ang ating mga sarili para matigil na aniya ang pagtaas ng pagbaha ng kawalang katarungan para wala na raw kabataan katulad ni Jello ang mapagkaitan ng kinabukasan dahil sa kabalintunaan ng sistemang nagpaparusa sa mahihirap at pumuprotekta sa mga makapangyarihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.